Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Yun po yung kasing sinasabi nila tungkol sa atin, underrated ka. Okay, okay lang po yun, compliment po yun. At ipiplex ko na rin sa inyo yung aking shirt, no? Ang ganda, no? Yan. Autism awareness. Kasi po yung nag-iisa kong anak na lalaki, meron po siyang spectrum autism. No? So, in support, no? Pag merong mga autism week sa school, no, susuot ko to para just to show support and solidarity to those, yung mga special child. No? Mahirap po talaga, pero you have to be, dapat mahaba ang iyong pasensya. Kasi po, kailangan mo talagang dahil mga special child po yun. No? I'm not promoting you to buy this. No? Hindi ko po to ginawa. Nabili ko lang po to online. Mumura lang po. Mura. Hindi ko na po sasabihin yung website kasi sabihin nyo baka bayaran ka, pinopromote mo. Wala pa po. Hindi rin tayo member nung mga sinasabi ni na vloggers group. Wala po. Independent po tayo. Ang tanging nagbabayad sa atin ay ang inyong suporta. Panonood ng ating videos, pagla-like and pag-share at pagko-comment. At maganda naman po yung mga ibang comment sa atin at nakakatuwa. No? Lalong-lalo na po si Miss Beth M. No? Kung sino ka man po, kung nasaan ka man, panig ng mundo, sana maulanan po kayo at dumami pa ang mga katulad nyo na very encouraging messages ang ipinararating sa aming mga pro-admin vloggers. Maraming salamat po and God bless your family. No? Hindi ko naman po siya kilala. Nabasa ko lang po yung comment niya sa isa kong video. No? Sabi niya, keep going. No? Na at least maraming mga katulad ko, no? Hindi lang po ako nag-iisang pro-admin vloggers ang patuloy na nagbablog, maski na marami sa isang araw. Pasensya naman po kayo, no? Naging parang hobby na natin ito. This is not a job, it's just a hobby. Huwag kayong mag-alala, may trabaho po tayo. Yung ating konting mumunting kita sa YouTube, the likes of yung mga members natin, yung membership naman natin, 99 cents. That's the lowest one YouTube can go. O tapos kukuhanan pa ni YouTube yun ng share niya. O magkano lang mapunta sa akin? 35 cents. O wala na po. Tapos yung mga ads, kung merong mag-ads, kung magbabayad yung ads, maswerte na. O kung wala namang mag-super thanks or super chat or super yung ganon, wala. Kaya ang pagbabloging, kung hindi naman kayo yung sikat na sikat o ganon dito sa YouTube, gawin nyo na lang pong hobby tulad ko. It's a hobby to inform you to be a pro-government vlogger. Hindi po tayo mag-misinform or disinform kasi binabasa naman natin tong mga news. Kung may pagkakamali man po, I apologize. Mag-aano na lang tayo, addendum. Yung sa mga nagko-comment ng di magaganda, God bless you pa rin po. Opinion nyo po yan. No? Kayo po yung, sabi nga ni Robin, matatalino. Tayo ang bobo. Ng Robin to. Wala na, naging example na yung ni Robin. Tingnan nyo, magandang halimbawa pala si Robin sa mga kabataan. No? Yung mga pinagsasabi niyang mga walang kwenta na a-adapt. Sila po ang matatalino. Tayo ang bobo. Tangina mo, Robin. Hayop ka. O, ito po. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa sibuyas. Agricultural products. Yung isa nating vlog tungkol sa bigas. Huwag kayong magkakamali ng banggit dyan. Sa bigas. Dapat ganun. Bigas. Mabilis. Maragsa. Hindi malumanay. Kasi pag binanggit nyo ng malumanay ang bigas, baka kayo ay masampal. Oh, ito, di ba? Isa rin to, hot topic din to eh. Mamaya ang susunod diyan asukal.
Bigas, sibuyas, magka-rhyme yun parehong as. Sabi ko na sa inyo, wag niyong babanggitin ng malumana yung bigas masasampal tayo. Bigas, sibuyas, ano pa bang magra-rhyme doon? Kamyas, patatas. Hindi naman nagmamahal yata ang presyo ng patatas kasi malimit yan Ang patatas, staple food ng mga puti, di ba? Potato nga sila. Tayo, bigas. Ayan. Ngayon, sibuyas, kasi naalala nyo yung last year fiasco, umabot ng almost 750 per kilo. Eto po, no? May lumabas pong latest na balita, pero bago natin puntahan yung latest na balita, mag-historical findings muna tayo. Historical findings, background. Ito po, no? Early this year, the month of January to February, nag-open po ng hearing sa lower house. Ngayon ganun din po sa Senado about this onion fiasco na nangyari noong December 2022. No, inaalam nila paano nangyari yan. And then comes May 7 o March 7, no? Binalita ng Philippine News Agency ito. House panel cites 3 in onion hoarding probe for contempt. So ibig po sabihin, yung lower house kinontempo yung 3 tao sa kanilang onion hoarding, no? Ito po. The House of Representatives Committee on Agriculture cited 3 persons in contempt for refusing to turn over their list of clients who stored red onions in their facility during the spike in red onion prices in the last quarter of 2022. May tinatago daw po itong 3 na to. Ayaw nilang i-provide yung mga gumamit ng kanilang cold storage. Meaning, yun yung mga traders. So, ang ginawa po ni Representative Mark Enverga, nagdesisyon po siya ng i-contempt itong 3 to. Kasi siya po ang chairperson dyan si Representative Mark Enverga. No? Yun nga din po ay sinuportahan ni Speaker of the House. Tama po yan. No? At least, gumawa sila ng paraan para ma-contempt ito. No? So, tama lang. Tanong nyo, ano nangyari doon? Siguro pinakawalan na o whatever. Ngayon, noong May 17, no, patuloy silang naghihiring. Itong sabi sa Manila Bulletin, Kimbo puts faces on alleged onion cartel as House probe ends. No? Isiniwalat ni Representative Stella Kimbo ang mga muka. No? Binigyan niya na ng muka yung mga alleged onion cartel, no, sa patapos ng kanilang onion hearing. Ayan po, sabi dito, at the core of my onion cartel theory is the Philippine Beba Group of Companies, yung PhilBeba, a fully vertically integrated corporation, a SEC, registered corporation established in 2013. Ayun daw po. Its incorporators are corporations that are involved in local trading, importation, cold storage, warehousing, and tracking. Its majority owner, who appears to be Lilia or Leia Cruz, also described the corporation as involved in the farming of vegetables. Cruz, known as the Sibuyas Queen, has been the focal person throughout the panel hearing that began in February. Kimbo described her as the bossing or boss of the entire setup. Quote, sa madaling salita, hawak sa leeg ng PhilBeba ang buong supply chain mula umpisa, which is farming, hanggang dulo, which is retail. Ayun. So, Kimbo said, yung PhilBeba Corporation, ang muka ng allegedly onion hoarding. Di po ba? Kasi yun ang inaano nila hoarding. Dahil sa PhilBeba at ilang dami companies, kayang-kaya ni Leia Cruz idikta ang magiging presyo ng sibuyas sa merkado at kung saan yan nais magbagsak ng supply. Kung saan man, whether sa Divisoria man o sa supermarket. Ayan, patay tayo.
According to the Economist Solon, pertaining to Representative Kimbo, it is Cruz who is listed as the principal owner of tracking firm Golden Shine. Golden Shine is a stockholder of PhilBeva. Patay tayo dito. No? Kumbaga, ang daming-dami corporation, no? Dami ng mga kung ano-anong ginawa nitong PhilBeva through Lea Cruz daw, allegedly. So, yan na po yun, no? Natapos na kanila yung hearing. Ano kayang nangyayari? Bakit walang nangyari? Presidential Communications Office Report, July 4, May, June, 2 months after. PBBM orders investigation into hoarding, smuggling, and price fixing of onion, other agri-products. Yan, nabanas na ang Pangulo. No? Nag-order na siya. No? So, base na rin po dun sa investigasyon na nangganap sa lower house at sa rekomendasyon ni Stella Kimbo, kaya ipinag-utos ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Inutusan niya po ang DOJ at NBI. Ito po, quote, I have just given instruction to the DOJ and the NBI to initiate an investigation into hoarding, smuggling, and price fixing of agricultural commodities. And this is stemming from the hearing that we've conducted in the House, especially by the Congressman Stella Kimbo and the findings that they came up with. Finally, di po ba? After pinag-aralan ng OP, nagbigay ng order. No, nakita nyo na yung flow natin? Eto po. Nung nangyari yon, eto ang lumabas na report sa Inquirer. No? DA, FTI officials suspended over onion purchases. Yung ombudsman, may sinuspindi mga tao ng Department of Agriculture and FTI. The Office of Ombudsman has imposed a 6-month preventive suspension on concerned officials of the Department of Agriculture and Food Terminal Incorporated in connection with the alleged anomalous purchase of onions for Kadiwa stores. Ang sabi po dyan ni Ombudsman Samuel Martires, ang mga nasuspend without pay for 6 months, si Assistant Secretary Christine Evangelista, si Eunice Biblianas, si Lolita Hamela, as well as FTI's Vice President for Operations John Gabriel Benedict Trinidad III, and Budget Division Head Juanita Luwalhati. The 5 face charges of grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service in connection with the alleged manipulation of prices and supply of onions, as well as FTI's procurement of the staple from Bonena Multipurpose Cooperative. Eto daw po yun. Sabi ni Martires, the DA had entered into a Memorandum of Agreement o yung MOA sa FTI on a Kadiwa Food Hub project. While FTI have also entered into agreement with Bonena for the delivery of 8,845 sacks of onions. Among the violations cited by the Ombudsman were the questionable selection of the cooperative, non-compliance with the MOA, and doubtful deliveries by Bonena. The Ombudsman said evidence against these officials was strong. Nako naman. No, nagsabwatan po itong ilang opisyal ng DA, ilang opisyal ng FTI, at yung kooperatiba na kinuha nila na mag-deliver o mag-supply ng kanilang onions. Yan, yari sila. Now, mga kababayan at kaibigan, ito po yung latest, no? Napunta na po to sa NBI. Iniimbestigahan na ng NBI ito, no? Ito po sa ulat ng ABS-CBN noong September 8. Agriculture Executive no show at NBI's probe on onion procurement, no? Suspended Agricultural Assistant Secretary Christine Evangelista failed to appear at the NBI investigation on the onion procurement of her agency. The NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division issued a subpoena for Evangelista to explain her side in the investigation.
Evangelista was scheduled to appear on Thursday morning, but neither she or a representative went to the NBI. O, ayan po. Evangelista is being investigated for the DA's 140 million procurement of onions last year from the Bunena Multi-Purpose Cooperative at 537 per kilo. Grabe naman yan. Ay, talagang ka-imbestiga-imbestiga. Di po ba? Kaya yari kayo. Yan, yari ka dyan. Kayong mga nabanggit doon sa ombudsman, no? At sa FTI, at kayong mga Bunena. Yari kayo. Kung totoo man ito, matapos ang investigasyon, dapat talaga makasuhan kayo ng economic sabotage. No? Ito na ang latest, mga kababayan. Hindi marites, hindi chismis, kundi latest. Manila Bulletin, September 18 report, Monday po sa ating bansa noon. NBI recommends filing of charges versus 6 persons for hoarding of onions, profiteering. O ayan, di ba hindi umaten si Evangelista nung September 8 sa investigasyon ng NBI. O ayan, 11 days after, filing na ng charges. Hindi natin alam kung sino to. Kasi sabi dito, 6 person, 3 of them government officials, we don't know kung sino doon sa 5 sinuspinde. O tama ba 5? Tama, 5. 3 DA, 2 FTI officials. O, di ba? 3 DA, o 3 DA, 2 FTI, 1 Bunena. O, anong sabi dito ng NBI? 6 persons, 3 of them government officials may face formal investigation before the Department of DOJ. O, pasok na sila ngayon sa DOJ. Dati NBI eh. O ngayon, haharap na kayo sa Department of Justice on charges of hoarding and profiteering in the sale of onions last December when price soared to as much as 587 per kilo. Eh ano nga, di ba umangat? Meron nga nagbenta no, 720 to 750. O, Justice Secretary Crispin Remulla said the recommendation to prosecute the 6 hoarders and profiteers was made by the NBI which conducted the probe. O, alam na this. Siguro may idea na kayo kung sino yan. Remulla, however, did not reveal the identities of those recommended for formal investigation pending the evaluation to be done by the DOJ's National Prosecution Service. Siyempre, protect their identity hanggat walang matibay na yung kaso. Ayan. Hanggat nasa prosecutor pa, private. Pero, tulad ko, I have some idea. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kasi hindi rin sinabi dito, baka ma-preempt at baka ako ay makasuhan pa. Di po ba? Hindi ko sinasabing si ganito. Hindi ko sinasabing si ganyan. O, ayan. He said the NBI's probe on the prices and supply of onions were ordered by President Marcos. So, tingnan nyo, di ba? Nabanggit natin yan kanina. Aside from hoarding and profiteering, Remulla said the violation may lead to price manipulation and economic sabotage, a capital offense. O, Republic Act number 10845. Hanapin nyo na lang yan. Nandyan yung economic sabotage. Batas po yan. Remulla said, quote, kasama ang mga opisyal sa gobyerno rito sapagkat ang tingin namin sila po ay talagang lumalabas na may sala sa pagkakataong ito. Ito ay simula pa lamang, marami pa hong kasong ipapile at tuloy-tuloy ang investigasyon. Boom! Kanet. DOJ Undersecretary Geronimo C. said the recommendation of the NBI stem from the overpriced onion sold in the market back in December that reached up to 587 per kilogram if the farm gate price or cost of production was only 8 to 15 pesos per kilo. Ay, animal! Biruin nyo ang farm gate price, binili lang ng, sabihin nyo na yung mataas, 15 pesos. Tapos ibebenta ng 537. Oh my gosh. 522 pesos ang tubo kung gagamitin nyo yung 537.
my gosh! Di ba? She said that due to lack of supply, the DA procured back in December 8,000 bags of onions of 25 pesos per bag. Na-deliver actually at nagbayad actually ang gobyerno from funds downloaded from the DA. But he said the investigators found that there was only one bidder, isa lang daw, who submitted 3 bids. Ay! Nako! Parang ito yung kay yung kay Stella Kimbo. Dami. Gawang rekto. Mandarambong. Bakit? Kasi may kasapakat na opisyal. Yan yun. Para kunwari, yung tatlo na yan, sila isang tao lang, isang company lang nagbid, yung dalawa mataas siyang mababa. So, kukunin nila yung mababa, which is 500, what? 37 per kilo. Mga mandarambong. Mabuti nga yan, kasuhan nyo po yan. Tama po yan. No? Katuwa-tuwa ito. Kasi yung kahapon, September 19 sa ating bansa, pinamigay na yung 42,000 sacks of rice na smuggled. With finality yun, kasi naibigay na eh. Meaning, dapat ang BOC magkaso na doon. I-forward na nila sa DOJ yun para makasuhan yung trader na yon. Diba? Economic sabotage. Tama po sa Escudero. Bakit wala tayong nakikitang mga traders o smugglers na nakakasuhan, na bibilanggo? This is about time. Ipakita nyo, BOC, NBI, DOJ, that you are working diligently na masawata ito at hindi na sila pamarisan. Wala tayong pakialam maski na government official pa sila dahil sila ang enabler. In-enable na nga ng previous administrations ang pag-i-import nila through rice tariffication law na wala ang kontrol ng importasyon sa gobyerno. The only thing the government can do is to determine how many metric tons of this particular product will be imported, no? I-determine nila yan. And then, they will submit it to the proper agencies. No? Ngayon, ang gagawin dyan, ito na yung mga traders. Sila na ang hihingi. O, ilan lang sa akin dyan. Distributed. And they will apply a necessary permit sa BPI, yung Bureau of Plant Industry, for sanitary and phytosanitary permit. Then, kailangan i-forward din yan sa BOC. Halimbawa, ako si Trader A, ang binigay lang sa aking total amount to be imported is 10,000 metric tons kasi yung iba na i-delivered. Ngayon, kung may kasapakat ako sa BOC, sasabihin ko, dadagdagan ko yan. Pero ikaw ang mag-i-inspect. Ganun po ang connivance. Ganito din ang nangyari dito. Hindi, ibig sabihin na 10,000 lang ang binigay sa akin, I can put like 5,000 more. Pero, yun ha, ganito na lang. Ha? Alam mo na. Diba? Kasapakat. Mga mag-partners in crime. Ayan, mabuti nga. Dapat mahuli yan. Dapat sa BOC, may mahuli rin. Commissioner Rubio, imbestigahan mo yan maigi. Tama, mali. O, eto pa po, latest, no? Sabi naman ni E.S. Bersamin sa GMA News, Marcos admin in earnest versus onion hoarders. Ayan po. Bersamin says amid NBI recommendation. No? Nagsalita po siya. You can believe that we are in earnest about hoarders. Matagal na namin tinututukan yan kasi hindi maganda sa taong bayan. Ayan po yung sabi ni E.S. Bersamin. It will be the investigating offices or prosecuting arm of government na ang magiging main authoritative dyan. O, tama dyan, tama yan. DOJ na, no? Kaya dapat DOJ, walang whitewashing, ha? Wala yung panyero-panyero, kumpare ka mag-anak, graninong, graninang, o whatever have you. No? Pa-implement nyo po yung batas. Dapat yung batas talagang si Lady Justice natin, hindi nakaganon, nakapiring talaga, walang nakikita. No? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.